Jed, ano yung ibinigay na punto ni Atty. Roque para sabihin niya na kayang litisin dito sa bansa itong kaso laban sa dating Pangulo? Aga bilang dating prosecutor sa Maguindanao Massacre case na mayroong 58 biktima, sinabi ni Atty. Harry Roque na napatunayan ng sistemang panghukuman dito sa bansang Pilipinas na kayang magbigay nito ng hustisya doon sa mga naulilang pamilya ng biktima. Ito ang paliwanag ng dating presidential spokesperson, kaya niya nasabing kayang litisin ng hukuman ng Pilipinas ang isang kasong may 43 biktima. Ipinunto niya ito bilang patunay na hindi kailangang dalhin sa isang dayuhang korte ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. March 14, formal nang ipinresenta ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Duterte ang mga kasong inihain laban sa kanya. Ayon kay Judge Julia Moto, kabilang dito ang 43 kaso ng pagpatay, kung saan 19 rito ay sa Davao Death Squad noong alkalde pa ang dating Pangulo at 24 naman mula sa war on drugs noong kanyang administrasyon. Kasi kapag 43, kayang-kayang litisin niya ng Pilipino na hukuman. Sa katunayan, isa ako sa naging prosecutor ng Maguindanao Massacre, 58 victims. At napakita natin na kaya ng ating hukuman na magbigay ng katarungan doon sa mga kaanak ng 58 victims. Dagdag pa ni Atty. Roque, hindi umano sapat ang bilang ng kasong isinampa upang ituring na malawakan o sistematiko ang ginawang pamamaslang. Dahil hindi naman talaga widespread, at kapag widespread, dapat po hundreds of thousands na naging biktima, if not millions, gaya nung nangyari sa mga Hudyo noong World War II. No? Dahil kapag 43, kayang-kaya na yan ng mga domestic courts dahil ang ICC naman talaga, court of last resort. Aga kaugnay nito, pinuna ni Vice President Sara Duterte yung ipinupuntong bilang ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyang diin ng pangalawang Pangulo na hindi sapat yung ebidensyang nasa International Criminal Court para masabing naging widespread o malawakan yung nangyaring extrajudicial killings o madugong war on drugs noong nakaraang administrasyon. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.